Ito yung ating unang experiment sa sorghum silage production. Now, let me clarify that. Before, ang aming pagtatanim ng sorghum, the intention was to harvest the grains para gamitin sa feeds. Now, nakita ko na medyo may mga challenges. Number one, medyo hindi pa ganun ka-acceptable yung sorghum as a feed material among feed millers. So, hindi pa ganun kalakas ang demand for sorghum grains. Number two, may mga challenges kami. Kapag nagmamature yung sorghum, tinatamaan ito ng fungus. Number three, nakakita ako ng butas. Since there is right now a demand for beef, local beef, at nabasa ko na ang sorghum actually is one of the best materials for silage na pinapakain sa baka, I decided to look into the prospects of growing sorghum for silage. So today, ito yung unang batch natin. Actually, hindi ito intended for silage production. Kaya if you would notice, hindi ganun ka-intense yung planting density compared to dun sa isang yard na yon, isang plot na yon. Yung intention ng plot na yan actually is for silage production talaga. Kaya makikita nyo, mas dikit-dikit yung tanim. Ito, normal na planting. To, pila ka kilo ang gintanom sa isang hektarya? 20 hectares. 20 kilos. Doon sa, sa 25 kilos. 25 kilos doon. Dito, 20 kilos. Okay, so may diferensyang 5 kilos. Ano ang mga abono na in-apply mo? Actually, yung ginagamit ko na abono, sir, sa first application sa dredging 1 sack 2100 at saka 1 sack rin na triple 14 at saka 3 sacks na guano. Okay. Yun lang. May side dressing to pa tayo, sir. Yung ginagamit ko isang sako lang na sir na 4600 at saka 3 guano. Okay. Guano. Ganun lang, no? Yes, sir. Alright. Ito si Toto Ferrer, siya ang in charge sa area na to. This is actually 30 hectares, no? 30. And ang may-ari ng lupa na ito, si Roger Sagales. Roger Sagales. So, meron na kaming arrangement. Tatanim kami, and then may share siya, no? And so on and so forth. No? So, ngayong araw na to, at 80 days old, iha-harvest natin tong sorghum na ito for silage production. We will not wait for the maturity of these grains. In fact, itong grains na to, ito yung stage na sinasabi nilang soft dough. No? Kung makikita nyo, malambot pa yung grains at saka pag pinisil mo, may lumalabas na gatas. Ito yung milky stage. And I believe that itong stage na ito ng sorghum will add more starch sa ating silage. No? So today we will start the harvesting. Manual lang muna yung harvesting natin sapagkat hindi pa nakalabas sa customs yung aking sorghum cutter na in-order sa China. No? So after cutting, ilo-load natin sa truck. Kung makikita nyo, may truck tayo sa likod. At pagkatapos, dadaan siya ng truck scale para malaman natin kung ilang tons ang ma-harvest natin under the traditional planting density that we did before. Ilang tons ang ma-harvest per hectare ng sorghum silage. So, we will start with the harvest and then pagkatapos, pagdala doon sa ating cattle fattening area, it's a chop and then after 15 days ay ipapakain natin sa baka. Okay? So we will update you on the outcome of this experiment.